Ito na, babagbagin na natin ngayon lahat yan. Tataasan ng konti ito, bangin. Tataasan natin. Actually, ano naman Kuya Edwin, malaki naman palang konti. Malaki pagka... Asan yung, ano, yung anay? Hinahanap ko yung anay. Ayun na, mataas na. Medyo mataas na yung anay nila. O, ayan. Sabi ko nga eh. Magandang araw po sa inyong lahat, mga amigo. Kumusta po kayo dyan? Nandito po tayo ngayon sa truck na binibenta na kung saan kukuha tayo ng 10 truck. Tara na! Ngayong araw po mga amigo, sumisigaw po si Kuya Raul. So ngayong araw po ay nandito po tayo para po bisitahin muli si Ate Janet. So I'm so excited dahil ito po yung ito po yung excited po ako mga amigo kasi ito po yung ito na po yung unang pabahay natin dito sa Pilipinas na gagawin talaga. So, mamaya explain ko po sa inyo. Pasok! So, andito po tayo kila Ate Janet, mga amigo. At syempre, nasaan tayo? Sugod Bahay Gang. Yes po mga amigo. Ito po yung unang pagpapagawa natin ng bahay sa Pilipino, hindi po sa Aprikano. So, marami tayong at least Pilipino, di ba? Papagawa po natin yung bahay ni Ate Janet at excited po ako dahil ito po yung yung kauna-unahan po natin gagawin na tulong para sa Pilipino. Pasok po tayo. So, kunyari po naglilinis po si Ate Janet pero ang totoo po niya na nakita lang po tayong papasok dito. Magandang araw po. Araw po, Mr. Francisco, kain na po tayo. Sige po, salamat po. Pakihain na po yung ulam. Tara na po. Ayan na, pasok ka Kuya Edwin. Ito yung lahat ng gigibain natin. Gibain na ang dapat gibain. Pumasok ka. Pumasok na po, ma. Pumasok ka na, makita mo yung anay. Baka may ahas dyan. Hindi ay. Hindi naman rin pinakita niya. Eh, mauna ka. Makatakutan. May ahas dyan eh. Natatakot daw anay lang eh. Jun, kain na tayo. Tara. Sige po. Palaya. Salamat po. Ito lang yung kamag-anak ko dito. So ayan Kuya Beljun. O ayan. Ito lang yung kamag-anak ko Oh. dito. Ngayon nakadikit na. Sige, ngayon mo sabihin Kuya Edwin na hindi kailangang pagawin to. Bagbagin na agad natin. Ibabagbagin pala lahat. Naku, ang dami nga yung sinasabi kanina sa'yo. Lagyan mo sa ito. Eh, ilayas mo na lahat ng damit na yan. Kaya nga. Nandito si Jemo eh. Sabi, Dito sabay na to. so eto na, babagbagin na natin ngayon lahat yan. Tataasan ng konti ito, bangin. Tataasan natin. Actually, ano naman Kuya Edwin, malaki naman palang konti. Malaki pagka... yung kabila nito, hindi na sa'yo. Hindi, ang ganyan na sila. Kasintahan natin yan. Maglalagay tayo ng ng pagitan. Hindi, may halong gas nga yan. Saan? Paikot, halong gas. Alagyan natin yung hollow blocks tapos... Baba lang. Bakit? Tapos hardiplex. Hindi, hardiplex ang gagamit lahat ng gaya ng ginawa na sa sa... May asinta kahit mababang ganun. Asinta ng halong lang tapos hardiplex. Hindi. Kabahay yung anay. Hardiplex lang. Oh. Pangit naman nung hardiplex lang kagad. Maganda. Sa baba. Malulusaw yung Malulusaw. Oo. So, asin kahit ganyan ka baba. Kahit 2 o 3 patong. Tatlong batong. Ganun, 3 patong. So, siyempre nakikialam ako. Foreman, tapos makikialam. Taga-balita lang. Ano ba susunugin dito? Susunugin. Ano aayusin dito? Lahat na yan. Dadayos lahat yan. Ang init pala dito at dyan sa loob ng bahay nyo. hanggang dito. Kala ko naka-aircon ka, sabi mo. Oy, grabe. Saan ka tulog dito? Ewan ko saan. Yan sa baba. Sa tulog sa Tijanet, dito. Yung yung si Butul. Ilan ba kayo dito? Ewan. Kami dito natutulog tatlo. Saan ka natutulog? Ay naku, Diyos ko, nakaingay naman kay Edwin naman nakaingay naman. Ang bunganga naman ni Edwin, ang bunganga talaga nito. Pasmado na. Oo. Paano gagawin na? Peng-peng. Hindi, sukatin mo na yung ilalagay ng hollow blocks. Ayun na nga, paikot. Paikot. Oo. Kasi hindi, Kuya Edwin kasi... Mr. Francisco, Yes po. mawala lang na po. Haba. Ilalapad po natin hanggang dito daw, pwede raw po sabi nung kanyang biyanan. Saan? Kasi hanggang dini po, kapraso na lang po yung matitirang daan. Lalapad Ah. po siya. Lalapad. Opo. Kasi hanggang dito po, makipot po kasi Ere po yan. kasi Oo. sukat nila. Tapos, ayun po yung sukat ng hanggang Pinasukat ng bahay po nila Ere. Hanggang saan ba? Hindi lang po Yung may masyadong kulay ngayon. hindi lang po masyadong kinuha. Ayun. Ayun po yung may guhit na pula sa tayo. May pula na yun. Opo, kanila pa po. Opo, sasakyan na. Ngayon po, Ere, sa harapan, masitira lang po talaga rin eh. Saan? Daang tao lang.
Bali, parang ito lang po ang matitira. Ah. Ere lang. Okay po ba yun? Pag-uusapan po namin ni Foreman kung paano po ang gagawin. Opo. Lalaparan po. Oo. Kasi po, parang Paano to? Saan umpisa ng sunog dito? Kuya Edwin, ganito. Ayan, meron na siyang asinta. Ganyan kasi yung nakikita kong ginagawa namin sa project. Oo, hardiplex lang, wag mo siyang asintahan. Mas matibay kasi yun, Kuya Edwin. Yung sa vendor tayo nakapatong na ganito. Oh, ayan. Para hindi mabulok ng harddisk. Oo nga, ayan, nakapatong na. Saka lang, gaganon po yan. Hindi, wag natin gawin yun kasi pangit. Alam mo kung bakit? For safety nila, kisi, pagka nagkasunog dito tapos may, di ba? Hayaan natin yung maayos. Oo. Pag sinagad natin, hindi maganda. Pinakamaganda, ganito, ayusin natin ng ganyan lang. Kasi, for safety nyo po. Pagka halimbawa, nagkasunog po dito, tapos Madaling pumasok. opo. dito na lang. Kayo mga tao, madali Kung gusto niyo ni Ate Janet, Hindi naman pala eh. maluwang. Ayan na. Oh. Hindi pala, ayun na pala. So, maluwang na siya. Didikit. Pumayag naman po si Tony. Saka ito, Oo. ito nga, okay na yung padernero. Okay naman yung ganito. Ang gagawin lang natin, Hindi talaga yung balangkas. balangkas ang babaguhin natin, tsaka iayaruhan natin, tapos lagyan sa duplex. O ayan, pwede na yun. Oo nga. So, kailangan bagbagin na ngayon. O, sige, simulan na natin. Ngayon na po agad. Ganun kami. Apo, abay, pagkatagalin mo pa ba? Kung pwede naman. Ang ganda! kung ayaw nyo pa. So dito po talaga sa Barangay Santo Cristo, ang mga kapitbahay po talaga nakikialam sa pagpapagawa. Baka balikin ka mo. mga marites po. Dami pa tuloy kayo. Marunong ka sa nagpaplano ka mo. Gusto pa nagpa-plano. Gusto niyo ba pagka halimbawa ay nagkasunog dyan, o paano kayo papaano dito? Hindi, yun po kasi sabi nung binan niya noon. Kung Pinag-request. mas maganda po na ano para maluwag yung harapan. Ang luwag naman ang loob ng bahay eh. Tapos kapatid, kasi Kuya Edwin maglagay ka ng space dito. Gets mo ko? Oo. May space dito para hindi siya nakadikit sa bahay niya. Para if ever na may masunog, isa-isa lang ang sunog. Ganun din yun. Hindi damay lahat. Oh. Pag hindi na magkaka-special, eh. Pag ginawa rin, didikit din niya. Oh, didikit. Kaya isang padero yung silang dalawa rin eh. Isa pa din. Oh, sige. Ganun mga Oh, ganun lang gawin niya. Ganun lang gawin natin. Gagawa rin. Kapagaran. Oo. Tapos dito sa loob, Kuya Edwin, mag-atambak tayo rito kahit pa paano. Oo. Tapos, yung ayos ng CR, doon na lang din sa dati. Kasi doon naman ang tapunan eh. Nagbabara lang yun doon yung PVC. Walang problema. Saan ba yung Poso Negro nito? Puso negro? Oo. Wala. Doon lang tapon sa likod. Ha? Paano magpatay? Ay, yung puso negro nandun. Ang puso negro. Okay na yon. Importante meron. Ganun. Nakita ko yun, na doon natulog na sa rin. CR. Oo. Yung gagawa ng kwarto si Janet. Saan? Yung maging kwarto. Dito nga, turo natin. So dito po ang bali ito CR. O ito pa rin yung CR niya. Posadas. Ito CR to. Tapos kwarto din eh. Ito. Ilang kwarto? Isang kwarto. Isang kwarto daw yan. O tapos Ito, parang sala. sala na. isang kwarto okay sa inyo? Paano kayo kakasya? Hindi, sa salas matutulog yung iba. Pangit pagka ginawa ang kwarto pareho. Gets ko na. Pwede naman kasi meron tayong bed doon na madali na yun. Ialis na lang yun. Oo, ganun na lang gawin Tapos natin. ito na lang dilutuan niya. Kusina. Kusina, oo. Mag-asin tayo ng ano. Gagawin lababo yan. Tapos asan yung yung anay? Hinahanap ko yung anay. Ayun na. Ngayon na, mataas na. Medyo mataas na yung anay nila. O, ayan. Sabi ko nga dito may gumagawa kasi ng itlog na maalat. Ayan. Diyan, taas. Kaya adobo kasi yung anay. Wala na yun nandun. Binibang. Oo nga. Tapos eto, may natutulog pa rito. Eto. Ay! Kuya Edwin! Pwede 2 kwarto rito. Oo nga, hatiin mo Kuya Edwin yun, no? 2 kwarto. Kaya. Alam mo kung paano? Pala mo. Oo, tas pwede ka na mag-adjust dito, pwede na yung salas nila o para 2 kwarto nila. Oo, 2 kwarto. Yun lang. At least may asinta na siya. Pabisa, babagbagin na natin. O Yan na lang gagawin natin. kaya nga yun ang gagawin natin, okay na yun. Kasi yun ang nakikita ko yan yung project ni kay Kuya Ramon eh. Puro room lang. Mabilis lang ito tumago. At least maayos. Malaki yan ah. Wala ka lang pag naayos. Oo, pag naayos yan, malaki yan, maayos yan. Kaya lang maliit eh, madumi. Ala? Kaya lang maliit, madumi. Pasmado talaga ba mga?
Ito mga dahil kalat. Oo nga. Okay na ba? Invite ka daw ni Kuya Ate Jan dito. One night lang. Bakit? Kuha, wala nang Kung makaayaw ka naman. So ayaw po mga amigo ni Kuya Edwin na maki-stay in dito. Pag naayos po siya, Hindi, yung mga damit May aircon pa pala si ang ganda nga sana eh. damit na marunong ko, susunodin na lang. Bibili nila ng bago. Si Mama Edwin. Susunugin na yung bahay mo? Yung mga damit ko sa loob. Kala ko susunod. Di lalabas. Ang pangit. Ilabas na natin. Yung hindi ginagamit. Oo nga eh. So ayan po mga amigo. Ito po yung unang project natin na papagawa ng bahay talaga. So kahit papaano naman dito sa Africa kasi meron na tayong nagawa doon, di ba? Kila Chamame. Pero dito sa Pilipinas, syempre gusto rin natin ganito. Kung sino yung deserve mga amigo. Nakakatuwa nga, di ba? Naisip nyo na si ano pala, yung bata pala sa mag-ina, yung bata ay siya pala magiging way para makilala ko si Janet, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jonah May, na kung saan siya po yung naging girlfriend po ng bata. So, yun ang kumbaga kung hindi natin nakilala yung bata, si Jonah May, hindi natin makilala si Ate Janet. Deserve naman talagang tulungan at napakasipag nito. Anong kahit iutos mo, mga amigo, ay talagang sumusunod siya. At saka basta masipag si Ate Janet. So sabi ko, sige, pagkatapos yung bahay, patapusan rin po kasi yung bahay natin, so isusunod ko yun sa kanya. Ganun po mga amigo. Kaya ito po, ang panibago nyo pong abangan sa ating mga vlog, ang renovation, ang construction ng bahay ni Ate Janet. Ang gagawin lang po natin dito is mga bakal, tapos hardiplex, yung kagaya po ng project namin sa May Pasig. Maganda rin po yun mga amigo. So, hindi inaanay at talagang aayusin po natin hanggang sa mayari. So, ayun po mga kababayan ko. Ay maraming salamat kay Mamita kasi sabi ni Mamita, siya na raw po ang bahala sa mga gamit sa loob dun sa bahay ni Ate Janet. Kaya lagi niyang kaya kung pagkanayari na raw yung bahay. So, yun po mga amigo. Salamat po sa sponsor. Salamat sa ating mami ng bayan. Yan po. At kaya Mamita Jack. At maraming salamat dahil naging instrumento kayo para makatulong din po sa ibang tao. And then, ito sa pagpapagawa ng bahay, tayo na po ang bahala dyan mga amigo. Yun po. Basta, ayusin lang po natin. So, hindi man tayo makapagpagawa ng dati, di ba, ang dating plan na natin, papagawa ng bahay yung magnanay dito sa Pilipinas, sila Chamame, papagawa ng bahay dito sa Pilipinas, ganyan. So, at least unahin na muna natin yung kababayan natin. Pero, and then, after nun, pwede naman po sila Chamame na magkabahay din dito sa Pilipinas. So, ayan po mga amigo. Ito po ang bahay ni Ate Janet. Huling sulyap po at para makita nyo po ang mga susunod na gagawin dito po sa kanyang bahay. So, sobrang init po talaga at saka hindi talaga komportable. Grabe po. At iba po ang ambience dito sa loob. Actually, siya. Akala lang natin na kasi nga syempre paano maging malinis, kita niyo na po nakaganyan po siya, di ba? Tapos yung CR ganyan din po. So, ayusin na lang po natin. At and then tanggal na po natin, papaayos na po natin lahat. And then yung mga bubong-bubong na yan, madali na po yan mga amigo. Diba? So, yan po mga kababayan ko at maraming salamat po sa panonood ng episode na ito at abangan nyo po mga amigo ang project natin dito, yung pagpapagawa po ng bahay. So, I'm so happy and grateful na nandyan po kayo lagi para sumuporta po sa mga ginagawa natin at hindi tayo titigil hanggang maayos po ang buhay nila Ate Janet. Mapagawa ng bahay nito, masaya na po ako. At talaga sabi ko nga po, hindi man ako mayaman at hindi man po ako politiko, hindi man po ako nasa pamahalaan, but at least gagawin ko yung best ko para makatulong sa kapwa. Yung calling na ito binigay sa akin ng Diyos ay hindi ko pwedeng tanggihan dahil darating ang pagkakataon, ang time na in the future ay yung ganito mga project ay maaalala tayo ng mga tao pagka tayo ay nawala. So yun po mga amigo, maraming salamat po at God bless po mga kababayan ko. Bye bye. Yan po.